parang uulan na naman katambayan. Kaya ngayon magpapakain tayo ng maaga. Titingnan po natin yung mga tinanim po natin dito sa labas na mga madiriagwa. Kumusta na? Kailangan kasi linisan yung gilid ng madiriagwa, lalo na pag madaming damo dito. Parang hindi na wala yung bulak, parang namatay. Yung isa dito buhay na po, may andaho na talaga. Sa likod naman dito yung sigurado, kasi nakita ko nung nakaraang araw nabuhay na rin po, pero madaming damo, kailangan linisan. Yung isa hindi na hindi nakatubo. Yung isa dito ang daming damo. Ayan yung isa, parang isa lang ata na nabuhay. Meron pa, nabuhay yung isa natin. Ayan, linisan na po natin ito para sigurado. Damo na kasi, ang dami. Sila sa pag-alaga po ng manok o anumang klaseng hayop po, pinaka-importante talaga ay dapat meron tayong mga alternatibong pagkain po. Hindi lang po puro feeds. Dapat may mga tanim-tanim ka rin po ng mga dahon-dahon, gaya po ng madiriagwa na palagi ko pong iniulit-ulit. Kung maaari, kung may malaking area tayo, pond, mas maganda. O may mga stagnant water na pwede natin paglagyan po ng mga azolla, mas maganda. Para sa ganun ay eto, paano makatipid po tayo. Kahit nga mulberry po, pwede rin po natin ipakain. Mas maganda rin po na meron tayong gilingan po, shredder kumbaga. Kung may budget kayo, madami kayong hayop, maganda po yun na magkaroon ng ganun, kasi magagamit nyo po talaga palagi. Lalo na po kung may mga kambing kayo, pabo, pato, baboy o baka, pwede nyo pong ipagiling lang doon. Ipasok lang sa gilingan at mapipino na po sila, matcha-chop na. Kaya napakalaga po na maano ka rin po, mautak ka rin po sa pag-alaga ng manok. Dapat wag po basta-basta papasok po sa negosyo nang wala pong alam, hindi po pinag-aaralan. Ang nangyayari po sa ating mga kaibigan po na nagsurinder po sa pagmamanok ay buhos biglaan yung pag-invest nang hindi po inaalam muna. Kaya sa mga kaibigan natin talaga, kung gusto nyo pong walang talo sa pag-aalaga ng manok, safe po kayo sa tawag ito, pagkalugi, isa yung masasuggest ko po, mag-upisa kayo mag-alaga po sa mga native. At alamin nyo po kung ano po yung mga native po na mga malalaking lahi. Yan po yung dapat nyo pong pag-aralan, umpisahan. Dapat mag-upisa po kayo maghanap po ng mga lalaki, na mga malalaki. Gaya po yan Hulo, basilan. Pwede rin pong Saigon, yung nakuha po natin last time na naibenta po natin. Na bata pa pero ang laki. Yung mga klase ng mga manok na yan na panglahi, dapat yan yung hanapin nyo po. Pangparis po sa mga babae. At kung maaari, kung kukuha po kayo ng mga materialis po, mas maganda na lalaki muna yung kolektahin nyo pong kunin. Saka na lang yung mga babae. O wag kayo kukuha ng mga materialis po na isa lang po yung pagkukunan po, yung babae at saka lalaki, isang farm lang. Hindi nyo po alam, baka magkapatid yan. Pag nagkataon na magkapatid yan, maaari po yan sila ma-inbreeding. Pag yung manok po na inbreeding, kahit anong hayop po, gaya po ng pabo, kahit pato, pag na-inbreeding po yan sila, yung magiging resulta po ng mga sisiw, yung mga mapipisa, maaari pong mabagal lumaki, madaling magkasakit o sakitin. Sa pag-uumpisa po sa native, mas maganda talaga na mag-umpisa kayo sa 10
na inahin at saka 2 tandang. Yan yung pinaka safe po. At kung mag-upisa po kayo, mas maganda RTL para mas matagal nyo pa pong mapakinabangan. At kung wala naman po kayo makita, halimbawa na itlog na laying, okay din naman po yan, wala pong problema po. Para sa ganon, pagdating sa iyong manukan, kinabukasan mangingitlog na po yan. So yan yung kagandahan nito sa laying. Yung nga lang, din po natin alam kung hanggang ilang taon na po yung nabili po natin. Ako kasi pag tumitingin ako ng mga inahin, ang itlog na, di talaga yan malalaman kung ilang taon na, ilang buwan na. Ang iba, magsisinungaling pa. So kung maaari, tingnan nyo po sa puwitan. Kung RTL yung sinasabi nila, tingnan nyo po sa puwitan nila. Malalaman nyo po yan. Pag maliit yung puwitan ng inahin, ibig sabihin RTL pa po. At kung malaki na po, ibig sabihin inahin na, nakaranas na po ng pangingitlog. O ganun ang style sa pagtingin sa inahin. Quality. Siguraduhin po sa pagbili po ng mga inahin, dapat sa mga nag-upisa, paliguan nyo muna at ikulong at inumin po, purgahin para sigurado po yung mga parasites ay hindi na po dumami. Yan na nga po, umpisa na talaga yung ulan. Yan, lumalakas na. Mas maganda nga lang dito kasi hindi pa masyadong mababasa yung ating mga manok kasi nga may puno na akasya. So yun yung kagandahan sa ating piniling manukan. Sinigurado po natin na may puno para makakapagpahinga din po sila. Alam nyo po, pag native yung binili nyo po, siguraduhin din po natin na putulan yung isang pakpak kasi kung hindi, kahit ganyan kataas yung akasya, kayang-kaya po naliparin yan. At di natin alam, baka lumayas pa, lumipat bakod. Kaya para masanay muna sila, putulan nyo po yung pakpak ng kalahati, isang pakpak, para sa ganon hindi po lalayas. At since yung ating mga manok po tumutubo na yung pakpak, gaya po nyan, ay hindi na po nila maisipan na lalayas kasi nasanay na po sila dito at binibigyan din po natin kasi ng pagkain. So yan yung pagsasanay po sa ating mga inahin po ng mga native. Kaya kung kayo po ay mag-upisa, pinakamaganda talaga 10, 2 lalaki. At kung maaari, may extra pa kayong lalaki para pang extra. Pwedeng dagdagan nyo po 1:5 or 1:4 na tandang. At isa din po masasuggest ko po para sa pang-upgrade sa ating mga native po, yung mga Hubbard, Kabir, yung mga malalaking lahi, Hulu, Parawakan. At yan na nga, hindi na natin mapigilan yung ulan. Yung ating sasakyan doon, hindi natin nasiraduhan yung portahan, baka mabasa. So kailangan muna natin labasin. Nalagay na po kasi natin yung pagkain dito sa labas, kaya dyan na lang, hayaan na lang po natin sila na kumain. Hindi naman ito basta-basta nagkakasakit kasi nga pagkain natin pure feeds, at the same time malinis yung tubig palagi. At kagandahan din po yung damo, bigay din po yan resistensya sa kanila. Nakakapagpalusog din po yung damo. Yan na nga, grabe na yung pagbuhos ng ulan. Laki kasi ng ulan doon, no? Buti na lang nag multicab. So kailangan muna natin to siraduhan dito sa labas para yan, no? Lakas na po ng ulan. Dagat yan, oh. Lagi ng tulong ng ating multicab kahit pa paano. Atas to ng sisiyo sa ating heritage. Wala akong nakuhang sweldo po, o hindi to galing sa sweldo po sa YouTube. Sa talaga ito, sa ating manok. Sa halagang 2,000 po, maaari ka na po magkaroon po ng manukan o mga alagang manok na pagumpisahan. Sa native kasi hindi mo kailangan ng malaking budget kapital. 2,000, maaari ka na po magkaroon ng 12 po na paumpisa, 10 babae at saka 2 lalaki. Ganoon na po ka easy yung native. Kung susortihin ka pa, makakuha ka po ng magagandang lahi, mas mabilis ka pa po makapagparami at saka maaari ka po makabenta po ng malaki once volume yung ipoproduce niyo po.
once na magsabay-sabay na mapisa at mapalaki nyo po ng maayos yung mga native. Yan lang po yung ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!